Sinabihan ni Abel si Matias na kalimutan na nila ang kanilang alitan, lalo na ngayon na may malaki silang kalaban, suportahan na lang nila ang mga Rivera laban kay Samuel. Ang sabi ni Matias, anong tingin niya sa kanya? Hindi niya alam kung ano ang kanyang pakay. Tingin niya sa kanya isa siyang tanga. Politiko siya. Sinabihan ulit ni Abel si Matias, everything is political. Sa palagay niya kapag si Samuel ang nasa posisyon, hindi sila maikitsupwera, nasusundin ni Samuel ang lahat ng kanilang gusto. Kung ang human sabong nga niya tinanggihan ito ni Samuel. Biglang tumunog ang phone ni Abel at sobra siyang nagulat nung nakita niya na may nagpakalat sa kanyang baho sa social media at viral pa ito. Ang akala niya na si Matias ang may gawa nito. Sinabihan ni Matias si Abel na wala siyang kinalaman dito. Magkasama nga sila ngayon dito. Kinuha ni Matias ang phone ni Abel upang ititrace nila kung kanino galing itong post at nakita nila na galing ito sa simbahan ni Pastor. Ngunit hindi nila alam na kagagawan pala ito ng mga bata ni Ismael. Minamanipulate nila ang post pati ng metadata nakakustomize para matrack papunta sa simbahan ni Pastor. Ginawa nila ito upang magaway-away ang mga membro ng mga Bakunawa. Habang sina Alex sinimulan na nga nila kanilang planong pagtakas. Gumawa sila ng gulo upang makuha nila Kevin ang kanilang cellphone para makapaghingi sila ng tulong. Nakita naman nila Aris at Enzo ang viral na post ni Abel at hindi naniniwala si Luke na isang masamang tao ang kanyang ama. Galit na sumugod si Abel sa simbahan ni Pastor at galit niyang itong sinabihan, napakahayop niya talaga. Ang kapal na kanyang mukha. Matapos niyang pagtakpan ang lahat ng kanyang kamanyakan, ito ang kanyang gagawin sa kanya. Nagtataka naman si Pastor sa mga sasabi ni Abel. Ang galit na sabi ni Abel, huwag siyang magsinungaling. Ang sabi ni Pastor, huwag rin siyang magbintang. Ba't siya? Hindi ba si Matias ang kanyang kaaway? Ang sabi ni Abel, imposibleng si Matias dahil kasama niya ito kanina at siya na rin mismong nagsabi sa kanya na dito nagumpisa, dito nagsimula ang post. Ang sabi ni Pastor, edi syempre yun ang ipapakita ni Matias sa kanya, ang bobo niya. Galit na sinabihan ni Abel si Pastor na wala talaga siyang pinagkatandaang bula ang propeta. Ang sabi ni Pastor, hindi siya bulaan, tanga lang talaga siya. Lumalabas ang kanyang bao dahil hindi siya marunong mag-ingat. Nagbanta si Abel kay Pastor na ilalabas rin niya ang lahat ng kanyang baho at magbabayad siya. Samantala, tumakas na nga sina Alex at pinigilan naman ni Naomi si Dayan. At sinabihan ni Naomi ang kanyang kaibigan, sa tingin ba niya makakatakas siya dito? Ang daming bantay. Kapag namatay siya, anong mararamdaman ng kanyang ina? Nagkaroon ng meeting ang mga kakampi kay Diego. At sobrang nagulat sila nito, nakasali si Roldan sa kanilang meeting. Dito na nga nila napag-usapan ang kumalat na post sa social media na tungkol kay Abel. Kinamusta naman ni Valentino ang kalagayan ni Diego. Ang sabi ni Diego, mabuti ang kanyang kalagayan, contrary sa sinabi ng mga naninira sa kanya. Alam pa rin niya ang lahat na kanyang ginagawa. Sinabihan ni Pastor si Diego na kailangan niyang harapin sila. Determinado sila na makuha ang kanyang posisyon. Sana matigil na ang gulong ito. Ang sabi ni Roldan, ayaw niyang gulo sa grupo. Kaya nga siya nandito. Dahil hindi niya sinusuportahan yung ginagawa ng kanyang kapatid. Gusto na niya itong pigilan. Ang sabi ni Samuel, gusto rin sana niya na maayos na nila ang problema bago tuluyang magkagulo. Nagtanong si Pastor kay Diego ano ba talagang mangyayari. Papalitan ba siya kagad ni Samuel? Ang sagot ni Diego, napapalitan siya ni Samuel kapag wala na siya. Pero habang nabubuhay siya, siya pa ang ulo ng Bakunawa. Nalaman naman nila kagad na may tumatakas, kaya tumunog na nga ang alarm upang maging alerto silang lahat. Sa kasawiang palad, nahuli nga sina Alex at tumakbo si Kevin upang hindi siya mahuli nito. Tinawagan niya ang kanyang ama upang humingi ng tulong, ngunit hindi niya alam kung anong lugar ito. Kaya sa pagkakataon na ito, binaril nga si Kevin at dinala nila pabalik sa warehouse ang katawan ni Kevin. Nag-alala naman ang gusto ang kanyang ama nung hindi na sinasagot ni Kevin ang kanyang mga tawag. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.